Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong si Pulong Duterte mga kababayan. Ito pong si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Z. Duterte ay sinampahan po ng multiple criminal charges. Ano po yung mga charges? Includes human trafficking, attempted murder, grave threats, and physical injuries. Pagkatapos po, itong isang trader ay nag-file po ng complaint over a violent drunken altercation. So nagkaroon po ng gulo, violente dahil po lasing. Dahil po sa kalasingan. Ito po ay nangyari dyan po sa Posh Bar, dyan po sa Barangay Obrero, noong madaling araw ng February 23, 2025. Ito po yan mga kababayan. Yan pong nakikita ninyo. Video po yan pero hindi ko po kasi pwede play yung video kasi sigurado ito po ay against community guidelines dito po sa YouTube. Napapanood nyo po ito sa Facebook at malamang baka ito ay mawala na. Kaya lalagay ko po yung link yan po sa description para mapanood nyo yung video. Ito mga kababayan, si Pulong Duterte, tingnan niyo yung ating mouse. Ayan po si Pulong Duterte. Ito po yung nagreklamo. Ang pangalan po ng nagreklamo mga kababayan ay si Criston John Patria E. Moreno, 37 years old. Kilala din sa pangalang Criston John Patriarca. Isa pong residente ng Panacan, Davao City. At siya po ay sumumpa. Nagbigay po ng sworn statement sa CIDG at Office of the City Prosecutor. Ayan mga kababayan. Sabi ni Patriarca na etong si Pulong Duterte ay physically inassault siya at sinubukan pa siyang saksakin mga kababayan ng isang knife. Yan po sa loob ng Hearsay Gastropub Bar. Pagkatapos ng diskusyon o dispute involving a payment to a group of women na ayon kay Patriarca ay allegedly siya po ang nag-ayos ng private gathering sa request po ni Duterte at ng kanilang mga kaibigan kasama po si businessman Charlie Tan. Ito yung ito yung kanyang affidavit mga kababayan. Ayan po. Pakita ko sa inyo yung affidavit ni Criston John Patria E. Moreno. Ayan po yung yung kanyang sworn affidavit. Ito po yung kanyang sinumpaang salaysay. Tungkol po sa nangyari, mamaya tingnan natin kung masisilip natin pero dito muna tayo mga kababayan sa balita. Ano ba talaga nangyari? Ito raw si mga kababayan, si Patriarca ay kinausap ni Tan na magbigay daw ng 6 na pinakamagagandang babae na makikita niya. At dadalhin po sa bahay ni Tan sa Woodridge, Barangay Maa, kung saan nandun si Duterte at yung several Chinese businessman. Anong ginagawa? Nagiinuman po sila. Ayan po base po sa sinumpang salaysay ni Patriarca. Nangyari po yung kaguluhan nung isa po sa bodyguard ni Duterte ay hindi po nakatanggap ng ka-table. Sabihin na natin ka-table mga kababayan. Companion, kasama. Pero sa madaling salita, ka-table. Hindi po siya nabigyan ng ka-table. Tapos, yung isang babae daw ay nagreklamo. Bakit ang usapan daw ay 13,000 pero ang natanggap lamang niya ay 1,000. Kaya nangyari, dito raw nagalit, dito raw nagumpisang magalit itong si Pulong Duterte. At ito na nga mga kababayan yung nangyari. Nilapitan niya si Patriarca at dito sa litratong ito, actually video to, hindi ko lang piniplay. May hawak po dyan si Pulong Duterte. May hawak po dyan si Pulong Duterte at nilapitan itong si Patriarca. Ayan mga kababayan, actually dito sa video na to, hini-headbutt pa Meron palang lahing wrestler, ito si Pulong Duterte. Hini-headbutt niya si Patriarca, mga kababayan. Ayan talagang
ito daw kasi si Patriarca yung ano, sabi nga nung iba sa mga comment na nabasa ko, bugaw po. Napag-utusan na magbigay ng babae sa kanilang grupo. Kaya ang problema, ayon po doon sa reklamo ng isang babae, bakit 13,000 daw ang usapan, bakit 1,000 lang ang natanggap? Ayan mga kababayan. So, eto, ang nangyari, sobrang galit na galit si Pulong Duterte, tinulak daw siya, dyan po sa hagdan, at nako, eto, binugbog daw siya ni Pulong Duterte. Ayan mga kababayan, no? And proceeded to beat him. Ayan mga kababayan. Ano pa raw? Ang ginawa sa kanya, ayan no, cursed me. Siguro pinagmumura siya. Kung makikita nyo naman sa video, although walang sound kasi CCTV, minura siya, sinuntok daw, sinipa, hinedbat, at paulit-ulit na sinasabi na siya ay gugurgurin ni Pulong Duterte. At ang nangyari, ginamit niya yung yung patalim at inundayan daw siya dun sa kanyang gilid, sa kanyang gilid ng katawan. At inutusan daw ang kanyang mga bodyguards na isara daw yung pinto at patayin yung CCTV. So ito mga kababayan, nakasulat po lahat yan dito sa, ayan dito po sa yan, sa affidavit ni ni John Patria E. Moreno. Ayan mga kababayan. So basahin ko lang tong ito dito sa sa affidavit. Paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Ito yung sagot. Mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan na business partner niya. Yan. Okay? So ito yung yung mga una na to, yung mga saan sila nagkita, paano sila nagkakilala, o para saan ang mga babae na dinadala mo sa kanila. Ito yung sagot. Para po maging ka-table nila. Sabi ko sa inyo, ka-table Para maging ka-table nila habang nagiinuman at kanilang katalik. Ayan mga kababayan. Yan po yung ilan po sa mga sa mga nakasulat diyan sa sa complaint affidavit. Dito sa sinumpaang salaysay ni ni Criston John Patria E. Moreno. Ayan mga kababayan. Lasing na lasing daw si ano naman ang naging dahilan niya? Bakit kanya sinaktan? Ayun yung tanong hindi ko po alam, sabi ni Patriarca. Hindi ko po alam, nagulat na lang po ako. Pinagugulpi na niya ako. Headbutt habang pinagmumura at pinagbabantaan na papatayin kita, gago ka. At inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo at sabing, ayan, mura na. Hindi ko nababanggitin to, masyado ng to. Nanggigigil talaga ako sa'yo. Gugurgurin kita. Sa kadahilanang nasobrahan po ng pag-iinom si Paulo Duterte at siya ay nalasing. So lasing daw, lasing na lasing si Paulo Duterte. Paano mo naman nasabi na nasobrahan siya sa inom? Dahil po nakita niya raw na marami na siyang iniinom na alak. Okay. So yan mga kababayan yung panibago na namang issue kay kay Paulo Duterte. Ano ba naman yan? Ayan po mga kababayan yung balita. Ito po yung video na ito na hindi ko po pwedeng i-play mga kababayan. Panoorin nyo na lang po sa Facebook. Makikita po nyo, panoorin nyo na habang nandyan pa. Ito mga kababayan, ang masasabi ko lang, marami po kasi mga DDS ang nag-comment tungkol dito sa pangyayari at sabi nila, alamin nyo muna bakit nagalit si Paulo Duterte, si Pulong Duterte, bakit nagalit? Kasi ang sinisisi nila, itong si Patriarca na nabugaw daw. Sinisisi nila, kaya nagalit si Paulo Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, talagang mga DDS na ito, ewan ko kung anong klaseng katokwiran meron sila. Sa totoo lang, ako natatawa na lang Pero may ipinagtatanggol mo pa, yung ginawa ni Pulong Duterte. Panoorin nyo yung video, grabe, talagang may hawak siya, tas kulang na lang talaga tuluyan niya siguro hindi niya ginagawa kasi nga may CCTV. Kaya nga inutusang patayin yung CCTV, di ba? So, sabihin na natin na may kasalanan. Hindi tumupad, nanolongges, kumupit. Kupitero din kasi itong isang tulongges na to
Oh, sabi nung babae, 13,000 daw yung usapan pero 1,000 lang daw ang napunta sa kanya. So kung totoo man yun, to longest talaga to. To longest tong lalaki na to kasi kinupita na, tapos yung ginagawa niya, yung trabaho niya na pag-aalok ng mga babae, yan po ay maling gawain po yan. Illegal po yan. Pwede kang kasuhan kasi yan po ay human trafficking. Di ba? So may kasalanan itong matabang ito. Sa totoo lang, hindi naman natin sinasabing wala siyang kasalanan. Meron. Malaki kasalanan niya. Talagang, kaya nagalit si Pulong Duterte. Pero mga kababayan, bilang isang representante, bilang isang public servant, kahit nga mga kababayan, kahit hindi ka public servant kahit private citizen ka kahit private citizen ka, wala kang karapatan na undayan ng patalim ang isang tao, mga kababayan. Yun po ay kaso na po yan. Kaya nga ang kaso sa kanya, ano ba ang kaso sa kanya? Frustrated murder. Tama ba? Kasi nga, nag-attempt siya. Duterte physically assaulted and attempted to stab him. So ano na po yung kaso na po yun? Attempted murder na po yan, mga kababayan. Di ba? Yan po yung kaso grave threats, physical injuries kasi headbutt. May siguro nanonood dito ng wrestling kaya hine-headbutt. Alam niya yung headbutt So, mga kababayan, mali po silang dalawa. At bilang isang lingkod bayan, bilang isang congressman, dapat ikaw ang nagpakita ng pagpipigil sa sarili. Kasi ikaw po ay representative ng iyong distrito. Representative ka ng mga tao na nasasakupan mo. So mali po yun. Yung alam nyo ba mga kababayan, yung barel, kahit hindi mo yan paputukin, itutok mo lang yan sa isang tao. Kaso na para sa iyo yan. Ayun pang undayan mo, gaganunan mo, parang si Chucky. Parang si Chucky, mga kababayan. Parang si Chucky, mga kababayan, talagang, di ba, imagine niyo si Chucky, mga ganun-ganun, Yan, So, yan po, takot yung lalaki kasi pwede siyang tuluyan talaga buti na lang nakawala siya dyan sa ganyang klaseng sitwasyon kasi kung iba-iba yan, wala na. Dedo ka na dyan. So, ayan po ang hirap. Saan po nangyari to? Sa isang bar. Nagiinuman. Tapos, syempre, may ka-table. Ayan po. Biruin nyo. Ang masama dito, mga kababayan, mas lalong pumangit ang imahe ni Paulo Duterte. Bakit? Una-una, sinaktan niya yung tao. Tapos, nandun ka pa sa bar. Pero okay lang yun kasi lahat naman tayo minsan na kinakailangan nating, lalong-lalo na pag meron tayong mga kaibigan, niyaya natin doon, tara punta tayo doon, tapos sponsoran nila ng mga chicks, alam nyo na, mga ka-table. Yan po yung nangyari. Pero grabe naman yun. Grabe naman yung sobra naman. Bakit hindi na lang yung tanong ko lang kay Paulo Duterte, sir. Bakit hindi na lang yung bodyguard mo? Dapat nag-utos ka na lang. Bakit ikaw pa? Kasi alam nyo kung panood yung video, nakakatakot. Nakakatakot yung nangyari, mga kababayan. Kitang-kita sa CCTV, grabe. Akala ko nga tutuluyan Buti na lang nahimasmasan siguro at hindi itinuloy. Kung nagkataon, nako po. Mas malaking kaso ang haharapin ni Paulo Duterte. So yan mga kababayan yung update natin. Ayan po, kinasuhan po si Paulo Duterte dahil po sa alleged drunken assault dyan po sa isang bar sa Davao dahil po sa chicks. At nagkaunsihan mga kababayan at binawasan daw, kinupit daw nung ni Criston John Patria E. Moreno yung para dun sa babae.
Kasi naman, Criston, Mr. Criston Jan Patria, bakit kinupitan mo pa? Meron ka namang komisyon dyan, kinupitan mo pa. Kung totoo yung sinasabi, ha? So yan po mga kababayan, ha? Nako, panibago na namang issue laban sa mga Duterte. Itong lumabas ngayon. At talagang patindi po ng patindi mga lumalabas na mga baho netong mga Duterte. So, abangan natin kung ano ang kahinat na ng kasong ito. At tingnan natin, dapat kay Christoph, ito po ay mapailalim sa witness protection program kasi mabigat po ang kalaban niya. Mabigat po ang kalaban niya. Kaya sana kay CIDG, kay General Torres, sir, bigyan ng protection itong si Mr. Patriarca. No? At nako, bahala ka na, General Torres. Bahala ka na. At ito, may kaso na. At kapag nagkaroon ng preliminary investigation at napatunayan na meron pong probable cause, maglalabas po ngayon ang warrant of arrest. Ito pong korte. At nako, ayan na po ang matindi. Hahanapin ni General Torre itong si Pulong Duterte. At malamang siya aaresto. Duloy nyo, si Kibuloy Duterte, tapos isa na naman Duterte. Bahala ka na. Good luck sa'yo, Sir General Nicolas Torre. Alam naman namin na kaya mo yan. At kapag nasa tama ka, wala ka naman dapat ikatakot eh. Diba? Okay, so ilang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.